Siyempre malaking balita ko yung mga pagkaka-arrest ko na former Congressman Alzantico, no less than the President had made the announcement and confirmed the arrest. So, ang inaasahan po natin, pagbalik po niya sa bansa, ay makapagbigay po siya ng mga dagdag na informasyon ating pinagbalitahin dito po sa mga manumalyang mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito yung una. Pangalawa, siyempre ito po ay ibigay ng pangkataon din po kay Congressman Zaldico na harapin at magbigay ng kanyang depensa dito po sa ongoing proceedings na rin sa Sandigan Bayan. At pakuli siyempre, pagkabayaan po natin yung po mga developments din dito dahil hindi ko alam kung ano po yung mga reports na pwedeng mangyari at this point. Kasi halimbawa, nakatulad po ng kaso ni Secretary Roque, ay hindi mo siya mapauwi pa dahil meron siyang ongoing asylum proceedings. So, we not get to go further what is his action, what is Congressman To's actual legal status. Kasi para that might provide further obligations in returning home. Pero absent these legal obligations in Europe, siyempre ang expectation natin ay makakabalik na po siya sa Pilipinas. Yung po rin ni Saldico sa buhay niya, mapagkakaroon din sa rito. Dapat ba bigyan ng pansin ng gobyerno yun dahil sa para kung gusto magsalita si Saldi, para magsalita siya sa mga informasyon na nalalaman. Hindi mo kasama naman muli dapat sa mga security commitments ng pamahalaan sa pagbabalik po ni Congressman Toh. Ibig sabihin, kailangan nila yung kaligtasan nila. Kung sa pagbalik, at pananatili sa bansa. Pananatili, yan po yung talagang concern as to why he left the country and stayed in it for an extended period of time. So, I think that's something that governments have to be able to do. Kung meron Kung kayo 20 days plus, yung si Saldi po, wala naman na rin ang Kailangan namin yung kausapan bilang mga kumite, kahit kung punto. Pero very important po kasi na ma-avoid po talaga namin yung conflict of interest situation. Di ba? Kasi again, former Congressman Zaldico was the Full House Appropriations Chair, and most certainly, many of those involved were and are legislators up until today. Di ba? And one of the reasons as to why we suspended the House of Appropriations was precisely because of that. So, even if the ICI has already winded up, yung po ombudsman naman po is still continuing to undertake for the investigation. In fact, they have made announcements already na mayroon pong mga contractors, yung contractor congressmen, I think at least 25 or 29 na iniistigan po ang ombudsman. I think, well, ako lang naman po ito, it's better left to these particular types of bodies para wala din po masabi tama yun. Pagkakaroon po ng tamang ba? I understand the trend naman na if you're saying na may bottle yung internet, pero hindi naman siya i-wrap na and submit na report. Well, isa mo yun, sa mga pwede mo namin na gawin. We have to decide the return ay wala po yung gagawin sa Kung kayo masisusunod, yung personal position, i-wrap up kayo i-resume na siya, or better yan ba talaga sa ombudsman na I think the better than that is always yung po proceedings. Kasi nga, even if we resume, kung kahit sabihin halimbawa natin na hindi, walang tayong man dito. Even if we do the rhetoric na we will be fair and that we will be objective. Lagi yung may sabi na hindi yan totoo. Dahil kung nakasama kayo dyan. Hindi ba? So, mas mabuti lang siguro iwan namin sa isang non-house body. Dito po talagang pag-prosecute to the very end. Dito po na involved sa blood control corruption. Accurately saying that you are not in favor of your committee or trying reopening or continuing the investigation despite the possible arrival with your pagbalik ng iba.
we will talk that the Ombudsman continue the work of the ICI in prosecuting all legislators involved in flood control corruption. Pero pinasa sa Ombudsman. May issue ng pa. Sir, balik ako ng picture. May petition, di ba yung Liberty Camp para sa Supreme Court, no? Para tigil yung hearing ng House. Although hindi naman judicial issue ng PRO, hindi pa yung final, no? So, ongoing pa yung final mo. Well, dito naman po ay ginagawa po ng komite kung kailangan gawin. Tiyakin na we are observing the process, we are observing our own rules. Para tingnan ko na lahat ng mga karapatan ng ating pong pangalawang Pangulo ay nasusunod. So dahil dito yan naman po yung pinakamahalagang ng Korte Suprema sa Kongreso. Kung yung due process rights at ang lahat ng proseso related to impeachment is being followed and pursued in the committee. So, I think I'm very confident in the first reading. So, I know that issue against them. Kasi po parang laki ang diferensya ngayon ng impeachment proceedings sa atin. So, nakakuha ka ng one-third signatures, no, from one-third of all members of Congress. Maybe ito ng plenary yan, and then it was leaked sa Senate. Ngayon, meron pa mga, kailangan sa hearing kasi, establishment. Kailangan ko mag-ilaw. Kaya tayo sa House of Justice ngayon, ay dahil hindi natin pinag-aanan ng express route. Karamihan po doon sa mga nagtaang mga impeachment proceedings, yung po express route through plenary po yung ginawa. Sa kasalukuyan, ang ginagawa natin, yung po House Committee on Justice. Okay. Ang ginagawa ko natin ngayon ay tinataanan po natin yung House Committee on Justice Route. Kung saan, meron po talaga exhaustive proceedings para sa mga ebidensya at mga dokumento para po yung kaso at ilagay sa articles of impeachment. So, ito po talaga sa totoo na, ito po yung first time na nagkaroon po talaga ng pag-hearing sa House Committee on Justice na exhaustive determination po ng form, substance, grounds, at boundary. So, hindi ko pwedeng sabihin na kahit sino na parang nag-invento ng proseso. Ito po komite. Dahil wala naman talaga nagtaang proseso at karanasan ilabas. Ngayon na po, ang presidente nangyari po itong proseso. May ano pa kayo kong Mary? Yes, but reaction lang dun sa talking point we included in the EBS universe na yung OWA ng isang allowance, hindi pa naman siya supposed to be final dahil daw ang illusion sa higher tax. Kasi nakatayo na sunod. Nagkaroon na po ng reality at the level of the commission and the commission power. Meron na po actual obligation to return the 73 million as a personal liability to the Vice President, the Special Disbursing Officer, at pagpungat sa accountant. Kung end pa lang mo yan, pwede yung nasa nyo. Diba? Pero at this point, because it has a paid finality, talagang meron pong personal liability ang pangalawang Pangulo po sa bagay nito. Kailangan po mag-solid ng 73 million and finally, wala katotohanan, sinasabi mo na DBS Universe na cleared yung po pangalawang Pangulo sa usabi po ng confidence tax. Hindi mo siya cleared, in fact, may napakasunod para po sa 2023. Wala pa. We will release it as soon as we get possible. So what you guys mentioned sa Supreme Court, tapos they ask for relief, like, you are with the scenario, they don't get or if they get. I don't think APRO is proper as a recourse for that. The recourse for that is just nothing for them to take a look once again. Kasi there's nothing to restrain.
Dahil sa bagay na yun. Kumbaga, sa continuing obligation, mag-PRO lang po sila pwede if the Solicitor General will start acting against their properties directly. So yun, PRO sila para for future proceedings or whatever else proceedings to get the money back. Yun, very PRO. Pero whether a PRO can actually be a remedy for this particular appeal, I don't think so. Tingin ko, it's a straight out appeal lang for the question. Kahit bago sa project, very mabili. Can't be asked for something like that. Yeah, hindi ko talaga, it's a straight review or appeal ng police sila. Kasi the police clearance, pinakasolid ni Sheriff Trinidor sa kanya mismo. Silang tatlo, I think maghahati sila ng What we say, na the ones 2022, out of 25, 72, ngayon, di ba, pala natin 75 million, each one of them, ano yun? Well, again, katulad doon ang ginagawa natin, yung naging paggamit ko talaga ng ating po community at ang pangalang pangulo, its confidence funds. Talaga rises to a level of education levels. Yun yung una, 40%, di ba? Which is straight out the fair public trust, yun yung first. Secondly, meron itong obligation na to, obviously. Kasi ang sinasabi mo nila naman yung paggamit ng pondo, it might constitute malversation. So, the ombudsman can basically prosecute against the two other people in that tower report. But we have to wait for the Vice President to over as a Vice President para we can go against him sa level po ng ombudsman. Tapos pangatlo, ito lang, sa POA. Diba? The order to return the Senate Union. So, these are three separate offices with three separate mandates with three separate ibang issue, pero ito na alinawin po, ito ay wala ko pinalaman si Kongre dito, ito ay sarili po initiative. Nagmula po ito kasi noong 2020, ang kaibigan, dating Yusek Edson Pizza,